Alam nyo, may isang sustansya na parang kilalang-kilala na nating lahat, yung tinatawag na sunshine vitamin. Akala natin, simple lang, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na itong akala nating simpleng bitamina lang ay may tinatagong secret identity pala? Okay, simulan natin sa numerong ito. 1 bilyon. Grabe, di ba? Yan ang tinatayang bilang ng mga tao sa buong mundo na may kakulangan sa vitamin D. Hindi to biro, isa itong pandaigdigang issue sa kalusugan na madalas nakakaligtaan lang natin. So, ang alam ng karamihan sa atin, ang vitamin D, yan yung sunshine vitamin. Isang bitamina na mahalaga para sa ating kalusugan na ginagawa ng balat natin pag tayo'y anarawan. Para ang simple lang pakinggan, tama? Well, dito na nagiging interesting ang lahat. Kasi eto yung tanong na dapat nating sagutin. Bitamina lang ba talaga ito? Dahil ang sagot, mas komplikado at mas kamangamangha-mangha kesa sa inaakala mo. At eto na nga ang revelasyon. Ayon sa isang scientific journal noong 2021, ang vitamin D ay hindi lang basta vitamina. May dual role to. Gumagampan din siya bilang isang hormone. Oo, tama ang narinig nyo, isang hormone. Isang chemical messenger na nagbibigay ng utos sa iba't ibang parte ng ating katawan. So ano ba talaga ang pinagkaiba? Para mas madali nating maintindihan, isipin nyo to. Ang vitamina, kadalasan kinukuha natin sa labas mula sa pagkain. Pero ang hormone, mismong katawan natin ang gumagawa niyan para i-regulate ang lahat. Sila yung parang mga manager ng katawan. Ang astig sa vitamin D, pasok siya sa parehong kategorya. Pwede siyang pumasok sa katawan bilang vitamina, pero pagdating sa loob, kumikilos na siya na parang isang hormone. At ito yung nagbibigay sa kanya ng napakalakas na impluwensya sa lahat mula sa buto hanggang sa mood natin. Yan ang sikreto niya. Okay, so maganda yan pakinggan sa teorya, di ba? Pero totoo ba talaga to? May epekto ba talaga ang pag-inom ng supplements? Well, sinubok yan ng mga siyentipiko at tingnan natin kung ano ang kanilang mga natuklasan. Noong 2020, may isang clinical study na tumingin sa 80 kababaihan. Karamihan sa kanila nasa kalagitnaan ng kanilang buhay, mga edad 36 to 45. Ang layunin? Alamin kung ano ba talaga ang magiging epekto ng vitamin D3 supplementation sa kanila. At wow, yung mga resulta sa loob lang ng 38 days, talagang kapansin-pansin. Tingnan nyo ito. Sa test group, yung mga nakakaranas ng simptomas ng depresyon, mula sa 36, naging 4 na lang. Yung pananakit ng kasukasuan, from 34, bumaba sa 6. At ito ang pinakadramatiko sa lahat. Yung panghihina ng kalamnan, mula 40, naging 0, as in wala nang natira. Ang laking pagbabago. Kaya malinaw na malinaw, di ba? Ang mga benepisyong ito, hindi na lang basta kwento-kwento o haka-haka. May basehan na. Mula sa pagpapalakas ng ating immune system hanggang sa pagpapabuti ng ating mood at energy, lahat yan konektado sa pagkakaroon ng sapat na level ng vitamin D. At dahil nga sa mga napatunayang benepisyong yan, sumikat ng husto ang mga vitamin D supplement lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Pero alam nyo naman, pag may sumisikat, may kasama rin niyang panganib na dapat nating bantayan. Halimbawa na lang, itong Fern D. Sigurado ako marami sa inyo ang familiar dito. Isa ito sa mga pinakasikat na brand sa bansa. Pero ang kasikatan nito ang siyang nagbukas ng pinto para sa isang malaking problema, ang pamimeke. Mismong Philippine Food and Drug Administration o FDA na ang naglabas ng opisyal na babala. May mga kumakalat daw na peking version ng Fern D sa merkado. Ngayon, kung titingnan nyo itong dalawang bote, sa tingin nyo, mahuhulaan nyo ba kung alin dyan ang peke at alin ang totoo? Para hindi tayo maloko, ito yung mga sinabi ng FDA na dapat natin tingnan. Yung peking produkto raw, may maputlang likido na may malansang amoy. Samantalang ang tunay, malinaw, na madilaw at malangis. At isa pang importante, suriing mabuti yung label. Kadalasan sa peke, may pagkakaiba sa kulay at hindi consistent yung mga detalye. So ano ang mga mahalagang aral na dapat nating pulutin mula sa lahat ng ito? Una at pinakaimportante, ang vitamin D ay higit pa sa isang vitamina. Isa itong napakalakas na pro-hormone. Pangalawa, totoo at laganap ang kakulangan nito. Pangatlo, may scientificong basehan ang pagiging epektibo ng mga supplement. At pang-apat at marahil ang pinakapraktikal na payo, siguraduhing bumibili lamang tayo sa mga otorisado at mapagkakatiwalang tindahan o butika. Kaya iiwan ko kayo sa kaisipang ito.
Kung ang isang bagay na akala natin ay kasing simple ng sunshine vitamin ay may itinatagong ganito kalaking sikreto, ano pa kayang ibang mga kaalaman tungkol sa ating kalusugan ang nasa paligid lang natin na naghihintay lang na matuklasan?